Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inusisa kung dapat bang managot ang vice-presidente sa hindi maayos na liquidation ng confidential funds. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Sa karanasan ng State Auditor na si Roderick Wamil, ngayon lang daw niya naranasan na puro acknowledgement receipt ang isinumite ng isang ahensya sa pag-liquidate ng confidential funds. Anya, walang isinumite ang Office of the Vice President ni isang official receipt na galing mismo sa pinagbilhan ng bagay. Ni isa dun sa mga ginastos, walang official receipt at walang sales invoice. Yes po, Your Honor. Okay. Sa experience mo dun sa December 21 to 31, masasabi mo bang standard practice yan ng iba pang mga ahensyang iyong na-audit? Hindi ko po siya masasabing standard practice since ito po yung kauna-unahang beses na puro AR po yung sinamit sa amin. So first time sa iyong 10 years na puro AR lang at walang sales invoice at walang official receipt. Opo, at ganun po kadaming AR kaagad yung sinamit. Ang OVP lang din ang naranasan ni Wamil na tumangging tanggapin ang unang audit observation memo na naglalaman ng mga paglabag sa liquidation rules. Alam nyo ba kung ba't hindi tinanggap? Dahil walang authorization, tama ba yon? Yes po, wala daw po mag-i-receive. Ganyan ba dapat? Ganyan ba ang kalakaran pagka ang isang ahensya ng pamahalaan ay binigyan niyo ng AOM? Nangyayari ba yan na hindi tinatanggap ng ahensya? Yan po yung first time na nangyari po, Your Honor. So, that's unusual. Yes po, that's unusual po. Okay. Lumabas din sa pagdinig na may notice of disallowance ang OVP. Ibig sabihin, pinababalik na ng COA sa OVP ang mahigit 73 million pesos na pera ng gobyerno dahil sa kabiguan umano na makapagpakita ng katibayan sa pinagkagastusan ng confidential fund nito. Ang kasunod na noon, ayon kay Wamil, pwede nang magsampa ng kaso sa ombudsman. Pero ilang senador ang nagtanong, matuturing ba raw na pinal ito o pwede pang ayusin ng bise sa pamamagitan ng pagpapakita ng katibayan gaya ng mga resibo o questionin ang desisyon ng COA sa Supreme Court. Kailan nagiging final yung mga yan? Failure to liquidate. Yung finding na failure to liquidate. Kapag nag-appeal po and then nagkaroon po ng resolution si Commission Proper at nagkaroon po ng final decision. If it is appealed to the Supreme Court under whatever relevant rule, 45 or 65, as a lawyer, does that make the decision of the COA final or does that mean it's not yet final until unless ruled upon by the court with finality? Kapag naging final na po, on the level pa lang po ng COA, ay dapat na po siyang bayaran. Even if there is a pending petition with the Supreme Court, hindi po siya may stay unless may TRO po. Unless nga may TRO. Yes po, Your Honor. Tinanong din si Wamil, may pananagutan ba si Vice President Sara Duterte sa kabiguan ng kanyang mga tanggapan na maliquidate ng maayos ang pondo? Ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the special disbursing officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon? That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to Oo oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint Unresponsive circular. po, And also po, inattest din po ni OBP yung Unresponsive po. Binalikan din ni Senadora Amy Marcos ang sinabi ni Wamil na batay sa panuntunan kung hindi maliquidate ang pondo ng gobyerno, may presumption o pinagpapalagay na nagamit ang pera sa personal na bagay. Was there a finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OVP? that is a presumption po. Pero actually. hindi sinabi. Sa madaling sabi, Pero dahil wala presumption talagang po siya, hindi po siya kailangan sabihin, Your Honor. Naintindihan ko, pero wala doon. Is there a COA finding na ninakaw ang confidential funds
doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen? There is a prima facie evidence na nagamit po siya for personal use for benefit under the joint circular. Giit ni Wamel, responsable ang pinuno ng ahensya ng gobyerno sa pagtiyak na nagamit ng tama ang pondo ng opisina niya. Ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang, kanina ka pa inaaway mo ko lagi. Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision But it's categorical. na yes or Why don't either you go yes back or to your either joint no po. circular? Yeah po. Kapag Okay. sinabi po kasing Doon categorical, sa it's either yes definition, po ang or- liwaliwanag, SDO kapag na-designate ng head of office, di ba? But hindi po kasi doon na nalilimit lang yung term na accountable officer kasi may other provisions na applicable pa rin po. May kaugnayan din dito ang pagtatanong ni Senator Judge Risa Ontiveros. Sa Government Accounting Code, sino po ang mga opisyal na tinuturing na accountable officers? Under the Government Accounting Code, yung yung disbursing officer, yung accountant, yung treasurer, yung project officer, and the head of the agency po. At tama po ba na under this law, sa sections 101 at lalo na 102, ang head of agency ay primarily at immediately responsible para sa pondo sa kanyang ahensya? Yes po. Ayon kay Attorney Soledad de Riquito Mawis, din ng College of Law ng Lyceum of the Philippines University, dahil si Vice President Duterte ang pumirma ng mga disbursement voucher, may command responsibility siya at dapat alam niya kung paano ginastos ang pondo. Ang nakasakdal ho dito ay si Vice President, hindi ho yung mga ibang tao. Yung liability na ho ng ibang tao, sa korte na ho siguro yan kung may ifa-file na kaso. I think command responsibility alone. Dapat inauthorize kung tao tanggapin, dapat alam mo rin kung paano ginasta. Kasi meron yung mga pinirmahan niya kahapon, yung mga pinapakita like the disbursement voucher, Yes, yeah. tapos yung mga certifying that the physical and financial plan. Yes. So she's in a position therefore, and kasi siya nag-sign ng disbursement voucher, she therefore must be in a position to justify that the disbursement, okay, was made in accordance with a legitimate purpose. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Tuloy pa rin ang pagtugis kay Senador Bato de la Rosa. Yan po ang iginiit ni DILG Secretary John Vic Remulla kasabay ng pagtanggi sa kumalat na impormasyong na aresto na umano si de la Rosa. Saksi si June Veneracion. Dalawang araw lang tumagal ang huling pagpapakita ng Senador Bato de la Rosa sa Senado. Bakit yung pinayagan niyang mga tao niyan makapasok dito? Mula nang umalis siya sa Senado sa tulong ni Senador Robin Padilla matapos ang bigong pagsisilbi sa kanya ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC, ay 2 buwan na siyang hindi nakita. Kaya biglang kalat online nang lumutang ang ilang impormasyon na naaresto umano siya, kabilang ang post pa ng eroplanong magdadala umano sa kanya sa The Hague sa the Netherlands. Lalo na nag-post ang kaalyadong si Attorney Jimmy Bondoc tungkol sa di niya tinukoy na bad news na binura rin niya kinalaunan. Nag-post din ang kaalyadong si Attorney Harry Roque na may nanghudas kay Bato. Ngayong araw, sunod-sunod ang tugon ng gobyerno tungkol sa umano'y pag-aresto kay De La Rosa. Diretsahan niyan itinanggi ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Hindi po totoo yan. Nag-coordinate na po kami sa DOJ, nag-coordinate ang DLG, lahat ng law enforcement units. Gayon din ang Director ng National Bureau of Investigation o NBI. Wala sa amin, wala sa NBI, no? So, hindi totoo. Nasa Pilipinas pa rin po ba? Yun yung paniwala namin because tuloy-tuloy naman yung surveillance natin. We'll continue to do our manhunt to locate him. And yun nga, we have several areas na talaga tinututukan namin. Wala namang alam umano ang Department of Justice ayon kay Secretary Frederick Vida. I really have no information or data. I think it's more of a law enforcement matter at this time. Git ni Remulla, kung mahuhuli man ang dating PNP chief, ay hindi ito isisikreto. Gagawin aniya ang tamang proseso, gaya ng booking procedure at pagpapaharap sa korte
bago ang extradition. Alam mo, ang fake news ngayon, ibang klase. We were always transparent with what we do. All the proper channels, all the proper procedures gagawin namin according to rule of law. Kinwestiyon naman ng Malacanang ang timing ng post ni Bondok at Roque na sabay umano itiniming para umano matabunan ang mga naisiwalat ng COA tungkol sa confidential funds si Vice President Sara Duterte. Kita umano ang motibo sa tinawag niyang diversionary tactic ng mga kaalyado ng bise. Sabi ng Department of Interior and Local Government, tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap kay Senador Bato de la Rosa. Sa Mindanao area raw, huling nakita ang dating hepe ng Philippine National Police. Senator Bato is still being hunted down. Ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Kung magkakaroon po ng one-on-one tapatan sa eleksyon 2028 sina Vice President Sara Duterte at Naga City Mayor Leni Robredo, lumabas po sa survey ng Octa Research na mas marami ang pipili kay Duterte, pero lumiit ang kanyang lamang sa dating vice-presidente. Sa hypothetical matchup survey na ginawa noong July 4 hanggang 11, 2026, 43% ang nagsabing iboboto nila si Duterte kung eleksyon na noong panahong ginawa ang survey. 34% naman ang pipili kay Robredo. Ayon sa survey, ang lamang ngayong 9 percentage points ni Duterte mas maliit sa 11 percentage points na lamang niya kay Robredo noong unang quarter ng 2026. Ayon sa Octa Research, ang bagong survey ay non-commissioned at face-to-face na isinagawa. Nahulikam ang pagbagsak ng basketball goal sa isang covered court sa Magalang, Pampanga. Patay ang isang binatilyo sa disgrasya. Saksi si CJ Torida ng GMA Regional TV. Ikinabigla ng lahat ang biglang pagbagsak ng basketball goal na ito sa covered court ng Barangay San Isidro sa Magalang, Pampanga. Ang trahedyang ikinamatay ng 13 anyos na lalaki. Nagsimula ng puntahan niya at 2 kasama ang court na ayon sa barangay ay hindi pa tapos at hindi pa nati-turn over sa kanila. Nakabakod pa ng yero. Binuksan nila yung yero, kaya pumasok sila, nilaro yung court. Ayon sa pulisya, inakyat ng 3 ang basketball goal at pumunta sa likurang bahagi ng backboard. Inalog nila ang basketball goal habang ang nasawing biktima ay nakakapit sa ring. Niyugyug nila yung mismong ring ng court at eventually yung isa naghangin siya doon sa mismong ring, doon bumagsak yung ring. Ayon sa tiyahin, may mga tao na sa court nang pumasok ang biktima at sinusubukan lang nito ang ring. May mga tao talaga doon. May mga laging naglalaro doon. Kaya pumasok din siya para maglaro. Kung maayos lang yung pagkakagawa ng basketball ring na yon, hindi matutumba. Pero depensa ng barangay, hindi pa kasi ito tapos. Di pa naman natatapos yung court, ma'am. Kasi yung daanan pa, pinapagawa ko pa yun 1 week bago pa buksan. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Excited na po si Alex Ayala para sa kanyang unang laban sa National Bank Open sa Canada. Inaabangan din ng fans ang muling pagtatambal nila ng tennis icon na si Venus Williams. Ating saksihan. My first WTA title. Thank you so much for the support and I'll see you again soon. Fresh from her historic win sa Mubadala DC Open sa Amerika, mainit na sinalubong ng fans si Alex Ayala sa Toronto, Canada. Sasabak si Ayala sa National Bank Open kung saan una niya makakalaban si Alicia Parks ng Amerika. Si Parks ang isa sa mga may hawak ng record para sa fastest serve sa US Open sa bilis na 129 miles per hour noong 2021. Kapantay ito ng record ng tennis icon na si Venus Williams. Nitong Enero, tinalo ni Parks si Ayala sa Australian Open. Excited si Ayala para sa laban na magaganap sa center court. Sold out na raw ang tickets ayon sa National Bank Open. Locked in na sa susunod na laban ang Pinay tennis sensation kahit kakapanalo lang niya ng WTA 500 title. Masaya rin siyang na-enjoy ng kanyang mga kababayan ng tennis. Bukod sa singles events, magko-compete din si Ayala sa doubles kung saan makakapartner niyang muli si Williams. Excited din para dyan si Ayala lalo't humahanga siya sa mentality ng tennis icon at marami raw siyang matututunan dito. Ako si Mariz Umali ang inyong saksi.